Breaking news, sa kauna-unahang pagkakataon, buong liga ng mga Arabo at Muslim countries, kasama na ang Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Jordan at Turkey, nagkaisa na disarmahan ang Hamas at hindi na papayagan na mag-rule pa ito sa buong Gaza. Malaki naman ang pagbabago ng Turkey sapagat ngayon ay kinundena na ang ginagawa ng Hamas. Hindi nakapagpigil ang Hezbollah ng Lebanon at may ginawa sa mga bansang Arabo na nais disarmahan ang Hamas. Pero dahil sa ginawa ng Hezbollah, nagsalita naman ang presidente ng Lebanon at may gagawin sa Hezbollah. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Napakabilis ng panahon. August na tayo ngayon. At napakabago at napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa nangyayari sa Gaza at sa Lebanon kontra Hezbollah at ang mga Arab countries at sa kanilang nais na gawin sa pamunuan ng Hamas na nasa Gaza. Tama ang inyong narinig sa ating intro na sa kauna-unahang pagkakataon ang buong Liga ng Arab at mga Muslim countries katulad ng Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Jordan at Turkey nagkaisang kinundina ang ginawa ng Hamas sa pag-atake nito sa Israel noong October 7, 2023. Maraming mga pagkakataon na ang mga bansang ito ay naging kritikal ng Israel, lalong-lalo na sa kanilang ginawang operation sa loob ng Gaza na ikinasawi ng mga libu-libo, mga sibilyan man o mga sundalo ng Hamas. Pero sa pagkakataong ito, marahil ay ikagugulat mo ito at marahil marami din ang magagalit sa video ito lalong-lalo na ang mga sumusuporta sa Hamas at Hezbollah dahil ang balitang ito ay medyo pabor mga kaibigan sa nais ng Israel sa Gaza. At disclaimer tayo mga kaibigan, hindi ko po ito sariling katha. Meron po tayo mga ebidensya na ipapakita. Isa sa ating mga sources ay ang news site sa Middle East na pinupuri ng mga Arabo at ng Iran, ang Al Jazeera. Unahin muna nating pag-usapan ang nais ng buong Arab League at mga Muslim countries. Sigurado, hindi lahat ng Muslim ay sang-ayon dito sapagkat ayon mismo sa ulat ng Gulf News kasama ang Qatar, Ehipto at Saudi Arabia na nais ng wakasan ang pamumuno ng Hamas sa Gaza. At hindi lang yan mga kaibigan, ayon sa mga bansang ito, nais na nilang disarmahan ang Hamas. At ang reason naman ng mga bansang ito kung bakit nila kinakailangang disarmahan ang Hamas, ito mga kaibigan ay upang matapos na ang matagal na giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. Dahil naniniwala ang buong Arab League na kung wala ng armas ang Hamas ay hihinto na rin ang Israel sa kanilang gagawing mga operation pa in the future sa Gaza. Talagang seryoso ang usaping ito sabagat 17 countries kasama ang European Union at Arab League nagkakaisa sila mga kaibigan para sa solusyon sa Israel and Palestinian. Ito ang kanilang tinatawag na two-state solution. At upang mangyari ito, dalawang bagay ang dapat gawin sa Hamas. Huwag na silang mangulo pa sa Gaza at ibaba na ang kanilang mga armas. Nais ng United Nations na umalis ang puwersa ng Israel sa Gaza. At ganun din, ang puwersa ng Hamas nais na paalisin sa Gaza. At ipaubaya na ang pamamahala sa Palestinian Authority. Kasama na ang coastal territory. At ang matindi pa, kasamang pinag-usapan ang Hezbollah. Nais din na disarmahan ang Hezbollah na nasa Lebanon. Pero mabilis na nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng Hezbollah at mariing kinokondina ang planong ito. Ayon sa kanila, hinding-hindi raw sila magpapasakop sa desisyon ng Israel. Ayon sa Hezbollah, sino mang mga bansa na nais disarmahan ang Hamas at ang kanilang panig ay nagseserbisyo raw ito sa Israel.
Ang balitang ito ay kinumpirma ng The Times of Israel. Hinding-hindi raw sila magbababa ng armas. Para sa mga hindi nakakaalam, itong Hezbollah mga kaibigan ay nasa Lebanon. Sila ay mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Pero sa mga pahayag ng Hezbollah, nagsalita mismo ang gobyerno ng Lebanon at ito ay sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Joseph Aoun. Ang kanyang sinabi ay, kailangang disarmahan ang Hezbollah. Ito ang hinihingi at panawagan ng government ng Lebanon. Of course, marahil hindi ito paniwalaan ng iba sapagkat ang nagbalita ay The Times of Israel. Baka nga naman, ito ay pabor lamang sa Israel. Pero bakit hindi natin tanungin ang isang news site sa Middle East na pinupuri ng Iran at mga Arabo? Ito ay ang Al Jazeera. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, nire-reject ng Hezbollah ang panawagan na sila'y disarmahan. Ibig sabihin, news site man ng Israel, news site man ng mga Arabo, magkaparehas lang ang sinasabi at talagang nananawagan ang mga Arab League na disarmahan ang Hezbollah maging ang Hamas. Nako, ano ang inyong masasabi rito? Alam ko, hindi lahat ng mga Muslim mga kaibigan ay sang-ayon dito. Marami ring mga Muslim ang galit na galit sa pagbabalitang ito. At kung ano ang kadahilanan ay sila ang mas nakakaalam. Ang ating ginagawa ay naghahatid lamang tayo ng pinakabagong update sa nangyayari ngayon sa Middle East, particular sa Gaza at sa Lebanon kontra Israel at sa mga plano ng Arab League at ng European Union at iba pang mga Muslim countries. Ito pa mga kaibigan, ayon kay Aoun, presidente ng Lebanon, hindi lang ang Hezbollah ang nais nilang disarmahan, kundi iba pang mga grupo na nasa kanilang bansa na sinusuportahan ng Iran ang dapat ng disarmahan. Ayon naman sa mga eksperto, naiintindihan nila kung bakit ganito ang desisyon ng presidente ng Lebanon. Sapagat ang kanilang bansa medyo nahahati, hindi sila gaanong makausad lalong-lalo na sa kanilang ekonomiya. Ang kita ng kanilang gobyerno ay hindi buo na napupunta sa kaban ng bayan. Ang iba rito mga kaibigan ay napupunta sa Hezbollah. Kaya ganun na lang kadesperado ang presidente ng Lebanon na tanggalan na ng mga armas ang mga militanteng grupo na nasa kanilang bansa dahil nais nito na mapaunlad ang kanilang bansa. Ngayon, ang pinaka-importanting tanong, sa panawagan ng United Nations, sa panawagan ng Arab League at ibang mga Muslim countries at European countries na disarmahan ang Hamas at Hezbollah, papayag naman kaya ang mga militanteng grupong ito? At kung hindi naman papayag ang Hamas at Hezbollah, ano kaya ang gagawin ng mga bansang ito? Ano ang gagawin ng Israel? Nako, ang mga kasagutan sa katanungang yan ay isa sa ating mga tututukan in the future dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang videong ito. Napakalaking tulong yan para sa akin. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.